Narinig ni Damian ang mahinang pag-iyak ng bata sa silid ng ospital. Sa paglapit niya, muntik siyang mapahinto nang makita ang kumikislap na kwintas sa leeg ng batang babae. Ang parehong kwintas sa minsang iniabot niya, 7 taon na ang nakaraan. Sa babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Nanlamig ang kanyang dugo. Para bang hinila siya pabalik sa nakaraan. Imposible. Paano napunta sa anak ng sekretarya ko ang bagay na to? Bulong niya. Nanginginig ang tinig. Sa gilid, may narinig siyang mapanuyang boses. Baka naman ginagamit ka lang ng babaeng yan, Damian. Lumingon siya at gulat sa taong nagsalita. Tahimik ang loob ng Illustre Corporation. Ang buong gusali ay laging puno ng kaba tuwing dumarating ang kanilang CEO na si Damian Illustre. Sa bawat hakbang niya, tila ba humihinto ang oras. Walang empleyado ang naglalakas loob na magsayang ng kahit isang segundo. Mahigpit, disiplinado, at kilala sa pagiging walang puso. Ganoon siya tingnan ng lahat. Magandang umaga po, Sir Damian. Sabay-sabay na bati ng mga empleyado na dumaan siya sa main hallway. Hindi siya sumagot. Isang malamig na tingin lang ang itinapon niya at dumiretso agad patungo sa executive floor. Sa loob ng kanyang opisina, mahigpit niyang ibinagsak ang folder sa mesa. Where's my new secretary? Malamig ang tanong kay Vincent. Ang matagal ng assistant na halos lahat ay takot din. Sir, wala pa pong pumapasa sa mga interview. Alanganing sagot ni Vincent. Simula po nang mag-resign si Ma'am Celeste, 3 linggo na pong walang tumatagal na sekretary. Because they're all incompetent. Putol agad ni Damian. Mababa, pero mabigat ang tinig. Find someone who can actually do the job. I don't have time for mediocrity. Humugot ng malalim na hininga si Vincent. Sino ba naman kasi ang tatagal kay Damian Illustre? Kilala ito sa pagiging perfectionist. Isang pagkakamali lang, tanggal agad. Samantala, sa lobby ng building, isang babae ang nakaupo habang mahigpit na hawak ang maliit na folder ng kanyang resume. Althea Ramirez. Simple, mahinahon, at walang gaanong dekorasyon sa katawan. Hindi siya mapapansin kung titignan lang sa unang sulyap. Ngunit may kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. Kasama niya ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Callie. Isang masayahing bata na kahit kailan ay hindi nawala ng ngiti. Mommy, sure ka ba na dito ka mag-a-apply? Sabi nila masungit daw yung boss. Bulong ni Callie habang umuhuya ng candy. Napangiti naman si Althea at hinaplos ang buhok ng anak. Huwag ka mag-alala anak, kaya ni mommy to. At saka, kailangan natin ng trabaho para may pambili ng gamot mo. Napayuko si Callie. Alam niyang madalas magkasakit kaya doble kayod si Althea. Tinawag ng receptionist ang pangalan niya. Mrs. Ramirez, you may proceed to the interview. Huminga ng malalim si Althea at iniwan sandali si Callie sa lobby. Anak, behave ka dito ha? Sandali lang si mommy. Tumango ang bata at nagpatuloy sa pagguhit sa kanyang maliit na notebook. Pagpasok ni Althea sa conference room, sinalubong siya ng 3 panel. Isa doon ay si Vincent. Tahimik siyang umupo at maayos sa sinagot ang bawat tanong. Hindi siya nabulol, hindi rin nagmamadali. Relaxed, pero buo ang loob. Kitang-kita ng panel ang confidence na hindi kaya bangang dala. Pagkatapos ng halos 30 minuto, nagpasalamat si Vincent. Mrs. Ramirez, mukhang bagay ka. Huling tanong, kaya mo bang makatrabaho si Sir Damian Illustre mismo? Alam mong, hindi siya madaling kasama. Tumingin si Althea sa mga mata ni Vincent. Kung kaya ko magpalaki ng anak mag-isa sa loob ng 7 taon, kaya kong harapin ng kahit sino. Kahit ganun pa siya kahirap pakisamahan. Nagulat ang panel sa tapang ng sagot niya. Tumango si Vincent, tila may ngiti ng pag-asa.
Kinabukasan, maagang dumating si Althea dala ang kanyang kontrata. Tahimik siyang pumasok sa opisina dala ang isang maliit na bag at ang kwaderno ni Callie. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Pumasok si Damian kasama si Vincent. Nang makita si Althea, bahagyang kumunot ang noo niya. "So, you're the new secretary," malamig niyang sabi. Tumayo agad si Althea. "Yes sir, good morning. Ako po si Althea Ramirez. Starting today, ako na po ang magiging sekretarya ninyo." Tumingin si Damian mula ulo hanggang paa. Simple lang ang suot nito. Puting blouse, itim na palda, walang kahit anong mamahaling alahas. Hindi siya tulad ng mga dati niyang sekretaryang laging pabonggahan ng designer bags. "Fine," tipid na tugon niya. "Just don't waste my time." Agad siyang binigyan ng sangkaterbang papel para i-type, i-organize at i-schedule. Sa unang araw pa lang, walang patawad ang workload. Pero imbes na mabigla, kalmado lamang si Althea. Sanay na siya sa hirap ng buhay. Habang abala naman ay dumating si Vincent na may dalang kape. Napansin niyang nagkakamali si Althea sa paglalagay ng schedule sa calendar system. Miss? Mali." Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig niyang bumulong si Damian mula sa desk. "She's right. That's how it should be scheduled." Napatigil si Vincent. Tama nga si Althea. Napatingin siya rito na parang humanga. Lumipas ang ilang oras, natapos agad ni Althea ang gawaing inaabot ng 3 tao noon. Walang reklamo, walang kaba. Tahimik lang siya sa isang tabi. Paglabas niya ng opisina bandang hapon, sinalubong siya ni Callie na may dalang drawing. "Mommy, tingnan mo! Ako at ikaw! At may malaking building oh! Kasi dito ka nagtatrabaho." Napangiti naman si Althea at niyakap ang anak. Ngunit hindi niya alam, mula sa loob ng glass wall ng opisina, natanaw ni Damian ang eksenang iyon. Nakita niya ang munting bata. Masayahin at puno ng lambing sa kanyang ina. Sandaling nag-ibang ekspresyon niya, parang may kumurot sa puso niya. Pero agad niya yung tinakpan ng malamig na titig. "Vincent," sabi niya at hindi inalis ang tingin sa mag-ina. "Make sure she doesn't bring her personal matters to the office. I don't want distractions." Ngumiti naman si Vincent. Alam niyang iba ang nakita ng kanyang boss. "Yes sir," sagot niya kahit ramdam niyang may kakaiba na ang nagsisimula. Lunes ng umaga, katulad ng nakagawian, maagang dumating si Damian Illustre sa opisina. Eksaktong 8:00, hawak ang kape, dumiretso siya sa kanyang opisina at agad na binuksan ang laptop. Nasanay na siya na nakahanda ng schedule para sa buong linggo at may nakaayos na ng mga dokumento sa mesa. Ngunit ngayong araw, wala. Malinis ang mesa. Walang nakahandang folder. Walang secretary na bumate. "Vincent," malamig niyang tawag. Agad na pumasok ang matagal niya ng assistant. "Sir? Where's Ramirez?" Medyo nag-alinlangan si Vincent bago sumagot. Sir, wala pa po siya. Wala rin pong tawag o text kaninang umaga." Mariing kumunot ang noo ni Damian at ibinaba ng madiin ang hawak na tasa ng kape. "First week pa lang niya, absent ka agad? Ganito ba kababang priority ng bagong hire?" Ang tinig niya ay malamig at puno ng inis. Sapat para matulala ang ilang staff na narinig siya mula sa labas. "Hindi pwedeng ganyan. Ang daming secretary na nawala dahil hindi makasabay sa standard ko. Tapos ngayon, eto na naman." Dagdag pa niya. Sabay labas ang mahabang buntong hininga. Tahimik lamang si Vincent. Pero alam niyang dapat niyang alamin ang rason. Agad siyang tumawag sa HR. Ilang minuto ang lumipas bago bumalik siya sa opisina ng boss. "Sir, maingat yung bungad. Tinanong ko po ang HR, may emergency leave daw na sinend si Ms. Ramirez." "Emergency leave?" Malamig na ulit naman ni Damian. Ang mga mata'y matalim na nakatitig kay Vincent. Anong klaseng emergency ang mas mahalaga kaysa sa trabaho? Did she even bother to inform me directly? "Wala pong tawag o message sa inyo, sir.
Pero ayon sa HR, nasa ospital daw po ang anak niya. Saglit na natigilan si Damian. Kumunot ang kanyang noo pero hindi niya ipinakita kung ano ang unang pumasok sa isip niya. Anak? Ulit niya. Mababa at may halong hindi maipaliwanag na tono. Yes sir. Nilagnat daw ng mataas kagabi at dinala sa ospital. Mariing napabuntong hininga si Damian at mabilis na umiwas ng tingin sa assistant. Ibinato niya ang ballpen sa mesa, tumunog iyon ng malakas. Unbelievable. Sa unang linggo pa lang, pinapakita niya na hindi niya kayang pagsabayan ng personal na buhay at ang trabaho. Hindi ako nagbabayad para unahin niya ang pamilya niya, habang pinapabayaan naman ang kumpanyang ito. Tahimik lamang si Vincent. Hindi niya magawang sumingit. Alam niyang lalong magagalit ang boss kung magtatangkang ipagtanggol si Althea. Maya-maya, bumangon si Damian mula sa swivel chair. Naglakad-lakad sa loob ng opisina. Ang mga kamay niya ay nasa bulsa. Ang bawat hakbang ay mabigat. Vincent, sabi niya sa wakas, this is exactly why I hate hiring people na may sari-sariling baggage. How can I rely on her if she disappears on the very first week? Sir, baka po... Baka? Putol agad ni Damian. Tumataas ang boses. Baka ano? Na talagang wala siyang commitment? I don't tolerate weakness, Vincent. And I won't start now. Tumahimik si Vincent. Alam niya, sa likod ng mga salita, may bahid ng pagkabagabag. Nakita rin naman niya kahapon kung paanong tinignan ni Damian ang bata. Pero wala siyang lakas ng loob na banggatin yun ngayon. Habang lumilipas ang oras, mas lalong lumalala ang ines ni Damian. Tuwing binubuksan niya ang calendar app at nakikitang hindi maayos ang schedules, lalo siyang nagagalit. Lahat ng meetings ay kailangan siya mismo ang mag-check. Isang bagay na hindi niya ginagawa ng matagal na. 11:00 ng umaga, isang tawag na naman mula sa HR ang dumating. Si Damian mismo ang sumagot. Malalim ang tinig. Yes? Sir, update lang po tungkol kay Ms. Ramirez. Naka-confine pa rin daw po ang anak niya. Hindi pa makakapasok si Ms. Ramirez hanggang hindi stable ang kondisyon ng bata. Mariing pumikit si Damian at saglit na pinisil ang sentido. Fine. Noted. Binaba niya ang telepono at malakas na ibinagsak ang receiver sa cradle. This is ridiculous. Mahina pero mariing sabi niya. Kung hindi niya kayang tuparin ang trabaho, she should just quit. Pagdating ng hapon, hindi pa rin nawawala ang inis sa mukha ng CEO. Ilang beses siyang napapatingin sa salamin ng glass wall para bang may hinahanap. Hindi niya ito aaminin pero may parte sa kanya na gustong malaman kung ano nga ba ang nangyari sa bata. Ngunit agad din niyang tinabig ang ideya. Hindi ito problema ko. Hindi ako dapat naapektuhan. Mabigat ang araw para sa lahat ng empleyado. Hindi dahil may malaking krisis, kundi dahil ramdam nila ang matinding ines ng kanilang CEO. Sa isip ni Damian, isa lang ang malinaw. Hindi siya papayag na masira ang kanyang standard dahil lang sa isang sekretarya at sa anak nito. Ngunit kahit anong pilit niyang maging matatag, may bahid ng tanong na kumikirot sa kanyang isipan. Gaano nga ba kahalaga sa kanya ang trabahong ito? Kung kahit anong mangyari, pipiliin pa rin niyang bantayan ang anak niya sa ospital. Kinabukasan, hindi pa rin mawala ang tensyon sa isip na Damian. Nakatingin siya sa malinis na mesa ng opisina. Walang sekretary na nag-abot ng files. Walang boses na nagpapaalala ng schedule. Tahimik ang paligid, pero maingay ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung bakit, pero paulit-ulit na bumabalik sa utak niya ang narinig mula sa HR. Nasa ospital daw po ang anak niya. Pinilit niyang mag-focus sa work, pero kahit anong buklat niya ng papeles, hindi siya makakonsentrate. Sa huli, mariin siyang napabuntong hininga. Sabay hawak ng susi ng sasakyan. Vincent, cancel my 2 p.m. meeting. Malamig niyang utos. Sir, saan po kayo pupunta? Tanong ng assistant, medyo nagtataka. Ospital. Maikli at diretsyo nitong sagot.
Wala nang dagdag na paliwanag. Pagdating sa ospital, dumiretso siya sa front desk at mabilis na nagtanong, "Room number of Althea Ramirez?" Nagulat ang nurse sa malamig at authoritative na boses. Sir, third floor, pediatrics ward, room 312. Hindi na siya nagpasalamat. Diretso agad siyang naglakad papunta sa elevator. Habang papalapit, ramdam niya ang kaba sa dibdib. Pero pinilit niyang panatilihing matigas ang ekspresyon sa mukha. "I just want to see for myself. Gusto ko lang ipakita na hindi ako basta-bastang pinapahiya. Nothing more." Bulong niya sa isip. Pagdating sa kwarto, hindi siya agad pumasok. Sa maliit na siwang ng pinto, sumilip siya. Nakita niya si Althea, nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko habang pinupunasan ng pawis ng batang nakahiga. Maputla ang bata. Pero kahit halatang pagod na pagod si Althea, hindi niya inaalis ang kamay sa noo ng anak. "Kali anak, konti na lang, gagaling ka rin. Mama's here." Malumanay at puno ng pag-aalaga ang boses niya. Parang bigla namang may kumurot sa dibdib ni Damian. Hindi niya inaasahan na ganoong kabigat ang eksenang madadatnan niya. Ang inaasahan niya ay isang simpleng dahilan para mapagalitan si Althea. Pero ngayon, tila naipit ang dila niya. Kumatok siya, marahan pero sapat para mapansin. Nagulat si Althea, agad na tumayo. "Sir Damian?" Gulat na gulat ang mukha niya. Halatang hindi inaasahan na makikita ito roon. Pumasok si Damian, dalang malamig na aura na nakasanayan ng lahat sa opisina. "You should have informed me directly, Ramirez. Hindi ako nagbabayad para bigla ka nalang mawawala." Bahagyang napayuko si Althea. Halatang nahihiya at nagugulahan. "Pasensya na po, sir. Nagmamadali lang akong madala si Kali dito kagabi. Kaya hindi ko na po alam kung paano kayo tatawagan." Lumingon si Damian sa bata. Tahimik itong natutulog. May nakakabit na swero sa maliit na kamay. Hindi niya alam kung bakit, pero sandaling nagbago ang ekspresyon ng kaniyang mga mata. "Anak mo?" tanong niya, kahit na alam na ang sagot. "Opo, sir, siya po si Kali." Mahina ang sagot ni Althea, pero ramdam ang pagmamahal sa tinig niya. Tahimik si Damian. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gusto niyang maglabas ng sermon pero hindi iyon lumalabas sa bibig niya. Sa halip, lumapit siya sa gilid ng kama at tumingin sa bata. Mahina ang paghinga, pero may maamong mukha. At doon, may kung anong kakaiba siyang naramdaman. Parang may bagay na matagal niya nang hinahanap at ngayon lang niya nakita. Biglang bumalik sa isip niya ang layunin kung bakit siya pumunta. Umatras siya ng kaunti at nilakasan ng boses. "Listen, Ramirez. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Pero hindi ibig sabihin nito ay pwede mo nang baliwalain ang trabaho. You need to be clear. Kung hindi mo kayang pagsabayan, sabihin mo ng maaga." Napayuko si Althea. Mahigpit ang hawak sa kamay ng anak. "Alam ko po, sir. Hindi ko rin naman po ginusto na maapektuhan ang trabaho ko. Pero, siya lang po ang meron ako." Tahimik ulit si Damian. Ilang segundo lang pero para bang humaba ang oras. Nakatitig siya kay Althea at sa anak nitong mahigpit niyang binabantayan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumitaw sa labi ni Damian ang salitang hindi niya inaasahang sasabihin. "Get some rest. I'll let HR handle your absence for now." Nagulat si Althea. Napatingin agad sa kanya. "Sir?" At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya alam kung ang inis ba niya ang mangingibabaw o may bago nang unti-unting nabubuo sa loob niya. Tahimik na nakatayo si Damian sa gilid ng silid. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya, hindi niya alam kung mananatili ba o aalis na lang. Pero may kung anong pumipigil sa kanya. Para siyang ayaw paalisin ng tanawin ng batang nakahiga. Si Kali, payat, maputla at halatang nangihina ay nakahiga sa kama. Nakapikit ang mga mata, mahina ang paghinga
at nakakapit pa rin sa maliit na stuffed toy na hawak. Muling bumalik ang tingin ni Damian sa ina. Si Althea, halatang pagod. Marahang inaayos ang kumot ng anak. Banayad ang bawat galaw, para bang takot na baka masaktan ng bata. Matulog ka lang anak. Mama's here. Bulong ni Althea, hinaplos ang buhok ng bata. At doon, may nangyari. Habang inaayos ni Althea ang kumot, bahagyang dumulas pababa ang tela. Mula sa dibdib ni Callie, may lumabas na bagay na kumikislap sa ilalim ng ilaw ng ospital. Isang maliit na kwantas na may pendant. Parang binuhusan naman ng malamig na tubig si Damian. Nanlaki ang mga mata niya. Nanlamig ang buong katawan. That necklace? Unti-unti siyang lumapit. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ang pendant na yon, hindi siya pwedeng magkamali. Eksakto ang kapareho ng kwentas na minsan niyang iniabot 7 taon na ang nakalipas. Sa babaeng nagligtas ng kanyang buhay noong gabing hindi niya makakalimutan. Parang humigpit ang hangin sa paligid. Hindi siya makahinga ng maayos at halos wala siyang marinig kundi ang malakas na tibok ng kanyang puso. Imposible. Mahina niyang bulong. Halos hindi lumalabas ang boses. Nag-angat ng tingin si Althea. Nagtataka sa itsura ng kanyang boss. Sir, may problema po ba? Pero wala siyang maibigay na sagot. Nakatitig lang siya sa bata. Sa kwentas na kumikislap sa kanyang dibdib. Sandaling tumigil ang oras para kay Damian. Sa isip niya, bumalik ang lahat. Ang madilim na eskinita, ang gabing muntik na siyang mawala ng buhay, at ang mga kamay ng babaeng nagligtas sa kanya. Ang babaeng yon, dala ang parehong kwentas. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. Nanlalamig ang mga palad niya. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Napaatras siya ng bahagya. Nanginginig ang kanyang tinig ng tuluyang magsalita. Paano? Paano napunta sa anak mong kwentas na yan? Namutla si Damian. Halatang natigilan sa harap ni Althea at ng kanyang anak. Naglakbay ang isip ni Damian habang nakatitig sa kwentas na nakasabit sa leeg ni Callie. Ramdam niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang sentido. Unti-unti, bumabalik ang isang gabing pilit niyang kinalimutan pero hindi kailanman nawala sa kanyang alaala. 7 taon nang nakalilipas. Kasagsagan noon ang isang malaking business deal na muntik nang bumagsak. Sa sobrang bigat ng stress, nagpunta siya sa bar kasama ang ilang kakilala. Hindi niya namalayan kung gaanong karami nang nainom. Whiskey, tequila, lahat na pinagsama-sama. Sa sobrang kalasingan, naging madali siyang punteryahin ng mga taong inggit at may atraso sa kanya. Ang yabang mo kahit lasing ka. Sigaw ng isa bago siya biglang sinapak. Hindi na siya nakalaban. Sunod-sunod na suntok at tadyak ang dumapo sa kanya hanggang bumagsak siya sa madilim na eskinita sa likod ng bar. Basag ang labi, pasa ang pisngi, at halos hindi niya na maigalaw ang katawan. Sa isip niya, baka iyon na ang huli niyang gabi. Ngunit may lumapit. Isang boses ang babae ang narinig niya. Puno ng pag-aalala. Diyos ko, sir, ayos ka lang ba? Malabong mga mata niya, pero natanaw niya ang isang dalagang nakasuot ng simpleng damit. Hindi niya maalala ang mukha ng malinaw dahil sa hilo, pero ramdam niya ang pag-aalaga. Inalalayan siya nito, pilit itinayo at tinawag ng taxi. Sa halip na dalhin siya sa ospital, pinili ng dalaga na dalhin siya sa isang malapit na hotel. Kung dinala ka sa ER, siguradong lalaki lang ang gulo. Bulong nito habang inaasikaso ang kanyang sugat gamit ang first aid kit na hinihingi sa front desk. Habang pinupunasan ng dalagang dugo sa kanyang pisngi, tila ba nahulog si Damian sa kakaibang katahimikan. Wala siyang maalala masyado. Tanging init lang ng pag-aalaga ng dalaga ang malinaw. Lumipas ang oras at sa kalasingan at sakit na naramdaman, doon na rin siya bumigay. Nang imulat niya ang mata kinabukasan, nasa kama na siya ng hotel. Medyo maayos na ang lagay.
Katabi ng kama ay nakaupo ang dalaga. Pagod, halatang ginugol ang gabi sa pagbabantay sa kanya. Salamat. Mahinang bulong ni Damian. Ngumiti lang ito. Simple at tahimik. Ngunit sa mga sumunod na oras, nagkaroon ng ugnayan na hindi nila inaasahan. Ang lalim ng koneksyon na iyon ay nauwi sa isang gabing hindi nila malilimutan. Bago tuluyang makatulog muli si Damian, kinuha niya ang kwintas sa palagi niyang suot. Isang simpleng silver chain na may maliit na pendant. Tinignan niya ang dalaga at iniabot iyon. Wala akong maibibigay ngayon kundi ito. Sabi niya at basag ang tinig. Isang alaala. Para kung sakali hindi na tayo magkita ulit. May maalala ka sa akin. Nag-atubili ang dalaga. Pero kalaunan ay tinanggap din iyon. Pinisil niya ang kwintas na para bang isang pangako. Kahit hindi malinaw kung ano ang hinaharap. Ngunit pagdating ng umaga, nang tuluyan ng bumangon si Damian, wala na ang dalaga. Walang iniwang pangalan. Walang mensahe. Walang paraan para muling makita siya. Ang tanging bakas ng gabing iyon ay pulang dugo sa kama. At ang kwintas na ibinigay niya. Ngayon sa ospital, habang nakikita niyang parehong kwintas sa leeg ng anak ni Althea, para bang bumalik ang lahat ng alaala. Siya ba? Bulong ng kanyang isip. Si Althea ba ang babaeng yun? O may mas malalim pang dahilan kung bakit nasa anak niya ang kwintas? Nanlamig si Damian. Hindi niya alam kung ano ang mas nangingibabaw. Ang pagkagulat, ang takot, o ang biglang pagtibok ng damdamin na matagal niya nang itinago. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, lumabas muna si Damian sa hallway ng ospital. Doon siya napahinto, nakasandal sa malamig na pader. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang larawan ng kwintas na nakasabit sa leeg ng bata. Imposible. Hindi pwede nagkataon lang. 7 taon ko na itong hindi nakikita. Tapos biglang lilitaw sa anak ng sekretarya ko. Muli niyang pinisil ang sinturon niya. Sinusubukang pigilan ang sariling damdamin. Hindi siya basta-bastang naaapektuhan, lalo na sa personal na bagay. Pero ngayon, parang may puwersang hindi niya kayang kontrolin. Huminga siya ng malalim bago bumalik sa silid. Pagpasok niya, agad niyang nakita si Althea na nakaupo sa gilid ng kama. Mahigpit ang hawak sa kamay ni Kali, para bang sinusubukan itong maging matatag para sa anak. Ramirez, malamig niyang tawag. Nag-angat naman ng tingin si Althea, medyo gulat sa biglaang tono. Sir? Dahan-dahan siyang lumapit at tumigil sa harap ng kama. Tinuro niya ang kwintas na nakalabas mula sa kumot. Saan galing yan? Saglit na natahimik si Althea. Nakita ni Damian ang mabilis sa pagbabago ng ekspresyon ng kanyang mukha. Mula gulat, patungo sa kaba. Agad niya itong tinakpan ng palad at inaayos ang kumot para muling matakpan ang kwintas. Regalo lang po, sir. Mabilis na sagot niya. Iwas ang tingin. Hindi naman nakontento si Damian. Regalo? Kanino? Matagal na po. Hindi ko na ho maalala. Ramdam ni Damian ang malamig na pawis sa kanyang batok. Hindi siya sanay na pinaiikot pero halata sa kilos ni Althea na may itinatago ito. Lumapit siya ng isang hakbang, dahilan para lalo itong kabahan. Ramirez, huwag mo kong gawing tanga. Hindi ako madaling maniwala sa palusot. Mariing napalunok naman si Althea. Hinigpitan ng hawak sa kamay ng anak. Pasensya na, sir. Hindi ko po kayang ipaliwanag ngayon. Basta mahalaga lang po ito kay Kali. Tumindi lalo ang hinala ni Damian. Kung simpleng regalo lang, bakit ayaw niyang sagutin ng diretsyo? Tahimik ang silid. Tanging tunog lang ng heart monitor ni Kali ang maririnig. Habang nakatitig si Damian kay Althea, napansin niyang nanginginig nitong balikat at ang pilit na pagpipigil ng luha. Gusto niyang ulit-ulitin ang tanong. Gusto niyang pilitin ang sagot. Pero may kung anong pumigil sa kanya.
Parang isang bulong na nagsasabing hindi pa ito ang tamang oras. Fine, malamig yung wika. Sabay talikod. Pero tandaan mo, Ramirez, hindi ako titigil hanggang hindi ko nalalaman ang katotohanan. Hindi nakasagot si Althea. Nananatili lang siyang nakayuko. Halos ayaw magpakita ng mukha. Paglabas si Damian sa ospital, naglakad siya papunta sa sasakyan na parang may mabigat na batong nakapatong sa dibdib. Sa loob ng kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang parehong tanong. Paano napunta sa anak niya ang kwintas na yon? At kung siya talaga ang babaeng yon, bakit hindi niya sinabi? Habang pinaandar ang kotse, mariin siyang napangiti. Hindi sa tuwa, kundi sa isang matigas na desisyon. Althea Ramirez, bulong niya. I will uncover everything. Kahit papilitin mo tong itago. Pagbalik ni Damian sa opisina kinabukasan, hindi niya maalis sa isip ang nakita sa ospital. Hindi lamang kwentas, kundi pati ang batang si Callie. Sa kanyang private office, nakaupo siya sa swivel chair. Hawak ang isang ballpen na paulit-ulit niyang iniikot sa daliri. Hindi niya magawang mag-focus sa mga kontrata na nakalatag sa mesa. Sir, tawag ng assistant niyang si Vincent. Bitbit ang folder ng mga report. Leave it there. Malamig na tugon ni Damian. Pero hindi kagaya ng dati, wala sa tono ang lamig na iyon. Para bang distracted siya? Lutang. Pagkaalis ni Vincent, napatingin siya sa malaking glass window ng kanyang opisina. Sa tanawing iyon, unti-unting bumalik ang imahe ni Callie. Ang payat na katawan, ang mahinhin na boses na narinig niya habang nagising saglit sa ospital, at higit sa lahat, ang mga mata. Those eyes. Malinaw sa alaala niya. Pareho ng hugis, pareho ng titig, at may kakaibang pagkakahawig sa sarili niya. Imposible, bulong niya, napapikit sandali. Pero bakit pakiramdam ko? May connection. Kinahapunan, hindi nakatiis si Damian at bumalik muli sa ospital. Kunwari mag-i-inspeksyon ang lagay ng sekretarya niya. Pagbukas niya ng pinto, bumungad agad si Callie na nakaupo sa kama. May hawak na coloring book. Mama, tingnan mo oh. Masiglang sabi ng bata habang pinapakita kay Althea ang iginuhit niyang bulaklak. Napangiti si Althea kahit halatang pagod. Ang ganda naman anak, sabi ko na nga ba, mana ka sa akin sa drawing. Hindi naman namalaya ni Callie na may nakatayo sa pintuan. Nang mapansin niya, agad siyang ngumiti. Hi po, Tito. Natigilan si Damian. Tito? Tumawa si Callie yun nang walang mali siya. Kasi mukha kang galit, pero mabait ka naman siguro. Tama po ba, Mama? Namala si Althea, halatang nahihiya. Callie, wag kang bastos. Siyang boss ni Mama. Pero imbes na magalit, hindi mapigilan ni Damian ang bahagyang pag-angat ng gilid ng kanyang labi. May kakaiba sa batang ito. Madaling makakuha ng atensyon, madaling pasayahin ang paligid. Habang pinagmamasdan siya ni Callie, mas lalo niyang napansin ang maliit na pagkakahawig. Ang ngiti nito, parang eksaktong kopya ng ngiti niya noong bata pa siya. Base sa mga lumang litrato, maging ang paraan ng pagtawa at pagbaling ng ulo, halos magkapareho. Napakuyom siya ng kamao, pilit pinipigil ang sariling hinala. Hindi pwede. Wala akong anak. Hindi ito posible. Pero habang nakatingin siya kay Callie, mas lalo lang siyang nababahala. Dahil sa bawat segundo, mas lumalakas ang pakiramdam niya. Hindi ito basta coincidence lang. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi mapakali si Damian. Nakatitig siya sa isang lumang kahon na nakatago sa kanyang study room. Binuksan niya iyon at doon naroon ang duplicate ng kwintas. Ang pares ang ibinigay niya 7 taon na ang nakalipas. Hinawakan niya ito. Mahigpit at halos marinig ang sarili niyang boses sa loob ng utak. Kung siya nga ang babaeng yan, at kung ang batang yun ay, hindi niya na tinapos ang iniisip.
Pero sa kanyang puso, nagsimula ng mabuo ang isang tanong na hindi niya kayang takasan. Pagbalik ni Althea sa opisina, matapos ang ilang araw ng pagbabantay sa ospital, ramdam niya agad ang bigat ng paligid. Hindi lang dahil sa dami ng paperwork na naipon, kundi pati na rin sa mga mata ng mga kasamahan niyang tila may sinusukat sa bawat kilos niya. Good morning po, Sir Damian. Maingat niyang bate nang pumasok siya sa opisina ng CEO, dalang mga dokumentong kailangang pirmahan. Isang mabilis na tingin at angula ang sinagot ni Damian. Pero napansin naman ng lahat kung paano hindi niya sinermonan si Althea. Bagay na madalas siyang gawin sa iba kapag may pagkukulang. Lumipas ang oras at sa loob ng departamento, nagsimula ng umikot ang mga bulungan. Bakit parang special treatment si Althea? Tanong ng isang empleyado. Baka kasi bago pa lang, kaya pinapansin. Hindi kita mo kanina? Ngumiti si Sir kay Althea. Kailan pa siya natutong umiti? Ang mga usapan ay parang apoy na mabilis na kumalat. At sa lahat ng nakarinig, isa lang ang hindi natuwa. Si Vanessa. Si Vanessa ay matagal ng sekretarya ni Damian. Bago pa ito ilipat sa ibang department, kilala siya bilang masipag at magaling. At hindi maikakailang tahimik niyang paghanga sa CEO. Pero mula nang dumating si Althea, para bang biglang nawala ang lahat ng effort niya. Bakit siya? Bulong niya sa isip habang nakatingin kay Althea na abalang nag-aayos ng files. Ano bang meron sa babaeng yan at tila napapansin siya ni Sir? Kinagabihan habang nagliligpit, nilapitan niya si Althea. Uy, Althea! Simula niya. May pilit na ngiti. Mukhang close na kayo agad ni Sir. Ang swerte mo naman. Bihira siyang maging ganyan. Nagulat naman si Althea. Ha? Hindi naman. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Pero may halong asim ang sagot ni Vanessa. Ganun ba? Sana kayanin mo. Kasi alam mo, maraming hindi nagtatagal dito. Lalo na kung may naiirita. Hindi alam ni Althea kung paanong sasagutin iyon. Kaya ngumiti na lamang siya ng tipid at nagpaalam. Pero habang naglalakad siya pa uwi, naiwan sa isip niya ang tono ni Vanessa. Tila may banta. Kinabukasan sa pantry, nagpatuloy ang bulong-bulungan. Si Vanessa mismo ang pinagmumula ng mga chismis. Alam niyo ba, kaya absent agad niyang si Althea? Kasi may anak na pala. Single mom. Baka ginagamit lang si Sir para magkapera. Ay, totoo ba? Kaya pala parang protective si Sir. Napayuko si Althea. Nang marinig niya ang mga usapan, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya na para bang may panghuhusga. Pagbalik niya sa mesa, halos mabitawan niya ang hawak na files. Pero bago pa siya tuluyang masiraan ng loob, napansin niyang nakamasid si Damian mula sa kanyang opisina. Althea, malamig pero maingat ang boses niya sa intercom. Pumasok ka muna rito. Kinabahan siya pero agad na sumunod. Paglapit niya, iniabot ni Damian ang folder. Ito, i-review mo. At kung may naririnig kang kung ano-anong bulong, huwag mong intindihin. Focus ka sa trabaho. Namilog ang mata ni Althea. Tila nagtataka kung paanong nalaman ng CEO ang nangyayari. Opo, sir. Bahagya namang lumambot ang tono ni Damian. Good. Don't waste your time sa mga walang saysay. Samantala si Vanessa ay patuloy na nagbabalak. Hindi siya kontento sa mga bulong lang. Pinag-iisipan niya kung paanong masisira ang imahe ni Althea sa harap ni Damian. Kung hindi niya kaya, ako ang gagawa ng paraan. At sa unang pagkakataon, hindi lamang selos ang nagtutula kay Vanessa, kundi takot. Takot na baka mawala ang atensyon ni Damian sa kanya ng tuluyan. Sa gitna ng mga ngiti at pagbate, nagsimula ng mabuo ang intriga sa loob ng kumpanya. At ang sentro nito ay si Althea. Hindi mapakali si Damian buong linggo. Kahit abala siya sa mga meeting,
project proposals, at endless na tawag mula sa board of directors, lagit-laging bumabalik ang isip niya sa isang tanong. Kung anak ko nga si Kali, bakit nasa kanyang kwintas? At kung hindi, paano niya yun nakuha? Hindi siya makatulog ng maayos. Sa tuwing pipikit siya, ang ngiti ng bata ang sumasagay sa isip niya. Lalo na ang mata, na parang salamin ng sarili niyang kabataan. Hanggang sa isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang penthouse, napagpasyahan niya, kailangan kong malaman ng totoo. Kinabukasan, lihim niyang tinawagan ng isang kilalang private laboratory. Hindi niya gustong magduda ng lantaran. Kaya't nagdesisyon siyang kumuha ng gamit ni Kali nang hindi alam ni Althea. Isang hapon, dumalaw siya sa ospital. Kaswal lang ang kilos niya habang kausap si Kali. Kamusta ka na? Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Opo, Tito Damian. Masiglang sagot ng bata. Sabi ni Mama makakalabas na raw kami soon. Ngumiti naman si Damian. Sabay dampot ng maliit na stuffed toy sa gilid ng kama. Napansin niyang nakasuksok doon ang hairbrush ng bata. May ilang buhok na naiwan. Hindi naman nagpahalata si Damian, pero marahan niya itong isinilid sa bulsa ng kanyang coat. Pag-uwi niya, agad niyang ipinadala iyon sa lab para sa DNA testing. Kailangan ko ng resulta sa lalong madaling panahon. Utos niya sa contact niya. Ngunit hindi alam ni Damian, may isang pares ng matang palihim na nakamasid sa lahat ng kilos niya, si Vanessa. Nakita niya mismo kung paanong kinuha ng CEO ang buhok ni Kali at agad siyang nakaisip ng plano. Kung sakaling lumabas na positive ang resulta, lalong mapapalapit si Damian kay Althea. Hindi ako papayag. Gamit ang koneksyon niya sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa parehong laboratorio, sinabotahin niya ang progreso. Hindi man niya kayang baguhin ang lantaran ng buong report, tiniyak niyang ang lalabas na resulta ay negative. Makalipas ang 3 araw, dumating ang envelope sa opisina ni Damian. Tahimik siyang nagkulong sa kanyang kwarto bago ito binuksan. Halos manginig naman ang kanyang mga daliri habang hinihila ang papel mula sa loob. Dahan-dahan niyang binasa ang nakasulat. Result? Negative. Parang malamig na tubig na ibinuhos iyon sa kanya. Nakaupo siya sa swivel chair. Hindi siya makapaniwala. Hindi ko anak si Kali. Bulong niya sa isip. Kung ganon, bakit hawak niya ang kwintas? Bakit ganon na lang ang pakiramdam ko tuwing tinitingnan ka siya? Gulong-gulo ang kanyang isip. Ang pag-asa na unti-unting tumutubo sa kanya nitong mga nakaraang araw ay biglang natabunan ng pagdududa. At sa halip na linawin ang lahat kay Althea, lalong nanlamig ang kanyang ugali. Sir, narito na pong updated schedule na niyo. Maingat na sabi ni Althea kinabukasan habang iniaabot ang folder. Ilapag mo na lang. Malamig na sagot naman ni Damian. Hindi man lang siya tinitingnan. Napatigal si Althea. Napansin niya ang biglaang pagbabago ng tono nito. Kung dati may halong pag-aalala ang mga tanong nito tungkol sa kanya at kay Kali, ngayon ay parang biglang naglagay ng pader sa pagitan nila. May problema po ba, sir? Mahina niyang tanong. Wala. Just do your job properly, Miss Althea. Sagot nito. Mas malamig pa sa dati. Parang tinusok ang puso ni Althea. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang bigat ng boses ng kaniyang boss. Pero ramdam niyang may hindi tama. Samantala, si Vanessa naman ay nagdiwang ng palihim. Sa panty, halos hindi niya maitago ang ngiti. Alam niyo ba? Bulong niya sa isang kasamahan. Akala ng iba, may kung anong koneksyon niyang si Althea at si Sir Damian. Pero to be honest, imposible yon. May narinig akong hindi maganda. At muling kumalat ang mga bulungan sa opisina. Lalong naging mabigat ang pakiramdam ni Althea, lalo na't parang wala na siyang maaasahang suporta mula sa kanyang boss. Sa kanyang opisina, nag-iisa si Damian. Nakaupo siya sa harap ng bintana. Hawak ang kopya ng resulta. Negative.
Pinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na isinasantabi ang alaala ng batang nanggangalang Kali. Ang ngiti nito, ang mga mata, ang kwintas na hindi niya maipaliwanag kung bakit nasa kanya. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may kumakabog pa ring tanong. Talaga bang tapos na ang koneksyon ko sa batang yon? O may mas malalim pang kasinungalingang nakatago? Ilang araw nang nakalipas, hindi pa rin makapaniwala si Althea sa pagbabago ng ugali ni Damian. Kung dati kahit malamig ang boses nito ay may bakas ng malasakit, ngayon ay tila ba sinasadyang iwasan siya. Lahat ng kanyang iniabot na papeles ay tinatanggap na lang ng walang tingin, walang tanong, walang salita. Ramdam niya ang pader na itinayo nito sa pagitan nila, at sa bawat araw na lumilipas, lalong lumulubog ang puso niya sa sakit at pagtataka. Ano bang nagawa ko? Bakit parang bigla na lang siyang nagbago? Sa pantry, muling umalingaw-ngaw ang mga bulungan. Siguro napansin na rin ni Sir na hindi bagay dito si Althea. Tama ka, baka ginagamit lang siya sa sitwasyon para makalapit. Hindi naman siya bagay sa mundo ng mga ilustre. Single mom pa nga. Pinilit ni Althea na huwag makinig. Pero bawat salita ay parang patalim na tumatagos sa kanya. Kinagabihan, habang nagbabantay kay Kali sa ospital, hindi pa niya napigilan ang pagpatak ng luha. Mama, bakit ka umiiyak? Tanong ng bata na nakatingin sa kanya. Ngumiti siya kahit namumugto ang mata. Wala anak, iniisip ko lang. Baka mas mabuti kung umuwi na lang muna tayo sa probinsya. Doon anak, mas tahimik. Mas ligtas para sa'yo. Masayang pumalakpak si Kali. Talaga mama? Pwede na ulit ako maglaro sa bukid? At makasama si Lola? Tumango si Althea. Pinipilit ang ngiti. Pero sa loob-loob niya, may mabigat na tinik na tila ayaw niyang iwanan. Ang kumpanyang naging tahanan niya kahit saglit lang. At ang boss na kahit paano ay nakapukaw ng damdamin niya. Kinabukasan, nagdesisyon na si Althea. Tahimik siyang naghanda ng resignation letter. Maingat ang kanyang sulat. Maikli lang, diretso. Sir, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon. Ngunit kailangan ko pong unahin ang aking anak. Sana'y maunawaan ninyo. Althea. Bitbit ang sobre, dahan-dahan siyang pumasok sa opisina ni Damian. Nakaupo ito sa harap ng mesa. Abala sa laptop. Hindi man lang tumingin sa kanya. Sir, mahinang simula ni Althea. Nanginginig ang kamay habang iniaabot ang sobre. Ito po ang aking resignation letter. Doon palang lumingon si Damian. Mabilis siyang kinuha ang sobre at pinasa. Habang tumatagal, humihigpit ang pagkakunot ng kanyang noo. Resign? Malamig na tanong na to. Pero may halong puwersa ang boses. Ito bang solusyon sa lahat? Basta ka na lang aalis? Napatungo si Althea. Sir, pasensya na po pero sa dami ho kasi nang nangyayari, pakiramdam ko po, hindi na ito ang tamang lugar para sa akin. Mas kailangan ako ng anak ko kaysa ng trabahong ito. Mariing ibinagsak na Damian ang sobre sa mesa. Tumayo siya, nilapitan si Althea at tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ka ba sa aalas ng walang paliwanag? Madiin niyang sabi. Nagulat naman si Althea. Sir? Bigla kang papasok tapos bigla ka ring mawawala? Ano ba, pinaglalaroan mo ba ako? Halos sumaas na ang boses ni Damian. Hindi lang ito tungkol sa trabaho. Tungkol to sa mga tanong na hanggang ngayon iniiwasan mo pa ring sagutin. Napalunok si Althea. Ramdam niya ang bigat ng tinig ni Damian. Ang galit na may kasamang pagkadismaya. Sir, wala po akong intensyon na manloko. Ang gusto ko lang po, protektahan ng anak ko. Kung ang presensya ko dito, ang nagiging dahilan ng gulo, mas mabuti nang lumayo kami. Umiling si Damian. Mas lalong sumidhe ang emosyon. Hindi mo naiintindihan. May karapatan akong malaman ng katotohanan. At hindi ko hahayaang makatakas ka nang walang paliwanag.
Natahimik ang buong opisina. Sa labas, napatingin ng ilang empleyado. Lalo na si Vanessa na lihim na nakikinig. At sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi ganoong kasimple ang relasyon ni Damian at Althea. Samantalang si Althea naman, hawak-hawak ang dibdib na parang mabibiyak. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat. Pero may mga bagay na pinipigilan siyang magsalita. "Sir, pasensya na." Bulong niya na halos hindi marinig. "Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo." "Kung ganon," putol ni Damian, "Mariin, huwag mong subukang tumakas. Dahil sisiguraduhin kong makukuha ko ang sagot. At kapag nakuha ko yon, ay hindi ka na makakatakas kahit kailan." Sa sandaling iyon, alam na ni Althea na hindi niya basta-bastang maiiwan ang Maynila. At higit pa, hindi niya kayang itanggi ang katotohanan na unti-unti nang nahuhubaran ng damdamin ang malamig na CEO. Pero ang tanong, handa na ba siyang harapin iyon? Tahimik ang opisina ni Damian. Maliban sa mabilis sa tibok ng kanilang dibdib, si Althea hawak ang sobre ng kanyang resignation. Samantalang si Damian ay nakatayo sa harapan niya. Matalim ang titig na tila nanonood hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Bakit ka aalas, Althea?" Muling tanong ni Damian. Malamig ngunit nanginginig ang boses. "Ano bang pilit mong tinatakasan?" Hindi na agad nakasagot si Althea. Napalunok siya. Ramdam ang panginginig ng kanyang tuhod. Pilit niyang kinokontrol ang emosyon. Pero ang bigat ng lahat ay hindi na kayang itago. "Hindi ko na po kaya, sir." Bulong niya at halos hindi marinig. "Lahat ng bulong, lahat ng tingin ng tao, pati ng pagbabago ninyo sa pakikitungo sa akin. Mas mabuti na pong lumayo kami." "Hindi." Mariin ang boses ni Damian. "Hindi mo pwedeng basta na lang akong iwanan ng ganon, Althea. May karapatan akong malaman ng totoo." Napapikit si Althea. Ramdam niyang wala na siyang ligtas na daan. Lahat ng tinatagong lihim, lahat ng kinikimkim sa kanyang dibdib sa loob ng 7 taon, parang gustong sumabog. At bago pa siya tuluyang masiraan ng loob, dahan-dahan niyang binuka ang kanyang bibig. 7 taon na. Mahina niyang simula. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. "Nakasama ako ng isang lalaki. Hindi ko na muling nakita. Sa gabing yon, nagsimula ang lahat. At siya ang ama ng anak ko." Natigilan si Damian. Parang biglang tumigil ang oras. Tinitigan niya si Althea na parang hindi makapaniwala sa narinig. "Anong sinabi mo?" Halos pabulong niyang tanong. Tumulo ang luha ni Althea habang nakatingin sa kanya. "Hindi ko na siya hinanap. Hindi ko na rin alam ang pangalan niya. Basta, isang gabing lang yon. Pagkatapos kong iligtas ang buhay niya, iniwan ko siya sa hotel. Dala-dala ang isang kwintas. Iyan lang ang alaala niya." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Damian. Bumalik sa isip niya ang alaala. Ang gabing iyon, 7 taon na ang nakalilipas. Ang aksidente, ang dalagang nagligtas sa kanya, at ang kwintas na iniabot niya bago sila maghiwalay. Ang parehong kwintas na nakita niya kay Kali. "Diyos ko," bulong niya. Unti-unting nanalabo ang kanyang paningin sa dami ng iniisip. "Ibig mo sabihin?" Huminto siya. Nanginginig ang boses bago tuluyang tanungin. "Ako, ang lalaking yon?" Hindi agad nakasagot si Althea. Napayuko siya. Halos hindi siya makahinga. Pero sa huli, tumango siya, bagamat may halong takot at pag-aalala. "Oo, Sir Damian. Ikaw ang ama ni Kali." Natulala si Damian. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita.
Ang lahat ng iniisip niyang hinala, ang lahat ng tanong na gumugulo sa kanya nitong mga nakaraang linggo, lahat ay biglang nagkaroon ng sagot. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Tess Delphine from Caloocan City at Jocelyn Matito from Nueva Ecija. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Pero kasabay ng sagot, dumating ang bagyo ng emosyon. Galit, saya, takot, pagkalito. Lahat sabay-sabay. Ako, muli niyang bulong. Hawak kang kanyang ulo. Ako ang ama. At sa loob ng 7 taon, hindi mo man lang sinabi. Umagos ang luha sa pisngi ni Althea. Natakot ako, Sir Damian. Wala akong lakas ng loob. Paano ko sasabihin? Kung ni pangalan mo, hindi ko alam. At nang muling nag-cross ang landas natin, hindi ko na alam kung paano magsisimula. Umiling si Damian. Halos hindi alam kung paano ang mararamdaman. 7 taon, Althea. 7 taon na walang ama ang anak ko. 7 taon na hindi ko siya nakilala. Alam mo ba kung anong kinuha mo sa akin? Napahikbe si Althea. Alam ko. At araw-araw kong pinagsisisihan yon. Pero ginawa ko lang naman kung ano ang kaya kong gawin noon. Ang ipaglaban siya ng mag-isa. Tahimik na bumalot sa kanila ang bigat ng katotohanan. Si Damian, nananatiling nakatayo. Hawak ang kanyang dibdib na tila ba may matinding sakit na hindi maipaliwanag. Si Althea naman ay nakaupo. Umiiyak, ngunit tila nakagaan na rin ang dibdib matapos masabi ang lihim na matagal niya nang itinatago. Sa labas, nakatayo naman si Vanessa. Palihim na nakikinig sa buong usapan. Nang marinig niya ang buong katotohanan, napakuyom siya ng kamao. Totoo nga ang anak ni Damian si Callie. Mas lalo ako mawawalan ng lugar at hindi ako makakapayag. At sa dilim ng kanyang puso, nagsimulang mabuo ang mas malupit na plano. Tahimik ang opisina ni Damian kinabukasan. Nakaupo siya sa swivel chair. Nakatingin lamang sa malawak na salamin na tanaw ang syudad. Magdamag siyang walang tulog. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang sinabi ni Althea. Ikaw ang ama ni Callie. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan iyon. 7 taon siyang walang kaalam-alam. 7 taon na siyang hindi nasilayan ng paglaki ng anak niya. Sa gitna ng pag-iisip, kumatok si Vincent, ang kanyang assistant. Sir, may kailangan po kayong makita. Agad na inilapag ni Vincent sa mesa ang isang sobre. Medyo kupas na ang gilid nito, tila itinatago. Sir, ito pa po ang isa sa mga resultang lumabas. Nakatago sa storage ng medical department. Hindi ko alam kung bakit hindi ito naibigay sa inyo kaagad. Mabilis na binuksan ni Damian ang sobre. Nang makita ang laman, halos manginig ang kanyang kamay. DNA test result, positive. Probability of paternity, 99.99%. Parang umikot ang mundo ni Damian. Malinaw ang lahat. Hindi kasinungalingan ang sinabi ni Althea. Totoo, si Callie ay anak niya. Diyos ko, mahina niyang bulong. Napatakip siya ng mukha. Pinipigil ang luha na gustong pumatak. Sir, ani Vincent na mabigat ang tono. Kung totoo po ang anak niya si Callie, kailangan ka na ng anak mo. Baka hindi pa huli ang lahat.
Ngunit isang masakit na sagot ang narinig ni Vincent mula sa sekretarya na pumasok bigla. Sir, umalis na po si Miss Althea kaninang umaga. Nagpaalam na siya sa HR. Hindi na raw babalik. Nanlaki ang mga mata ni Damian. Ano? Mabilis siyang tumayo. Saan sila nagpunta? Hindi po sinabi sir, basta nagpaalam lang daw na uuwi daw sila ng probinsya. Napatulala si Damian. Hawak-hawak ang papel na nagpapatunay na si Callie ang anak niya. Kasabay ng pagkaunawa, dumagsa ang matinding pagsisisi. Althea, Callie, bulong niya. Halos pabulong na panagoy. Paano niyo ako naiwan sa ganitong paraan? Sa kabilang banda, sakay ng isang van na pauwi sa probinsya, nakatingin si Althea sa natutulog na si Callie. Pinagmamasan niya ang inosenteng mukha ng anak, habang pinipigilan namang umiyak. Ito na ang tamang desisyon. Mas mabuti nang lumayo kami. Hindi ko kayang makita siyang masaktan. Kung sakali mang hindi kami tanggap ni Damian. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam pa rin ang kirot. Lalo na't ngayon lang siya tuluyang umamin. At hindi niya alam kung anong iniisip na Damian matapos ang lahat. Ma, hindi ba babalik si Tito Damian sa ospital para makita ako? Inosenteng tanong ni Callie nang magising. Napangiti naman si Althea kahit nanginginid ang luha. Anak, si Mama na muna ang kasama mo. Huwag kang mag-aalala. Lagi kitang poprotektahan. Hindi na nagtanong si Callie. Muling yumakap sa kanya. Ngunit sa puso ni Althea, alam niyang hindi magtatagal. Hahanapin ng anak niya ang mga ito. Balik sa opisina, hindi naman mapakali si Damian. Tinawagan niya agad ang lahat ng department heads, pati na ang HR. Find her. Malamig ngunit puno ng emosyon niyang utos. Hanapin niya si Althea at si Callie. Kahit saan man sila magpunta. Kailangan kong makita sila. Nagulat ang lahat, lalo na't hindi sanay na marinig ang ganitong desperasyon mula sa CEO. Pagkatapos ng meeting, muling lumapit si Vincent. Sir, may hinala akong may nanghimasok sa resulta ng test dati. May na-access akong file na nagpapakita na may duplicate result. At isa doon negative ang nakalagay. Posibleng sinadya ito. Nagdilim naman ang mukha ni Damian. Alam niyang hindi basta-basta nangyayari ang ganoon. At iisa lang ang maaaring gumawa ng ganoong klaseng sabotahe. Si Vanessa. Kung siya nga may kagagawan. Madiin niyang sabi. Hindi ko siya palalampasin. Samantala si Vanessa ay nasa isang bar. Nakangiti habang hawak ang cellphone. Nagawa ko ng gusto ko. Umalis na rin pala si Althea. Wala na siyang laban. Ngunit hindi niya alam, hawak na ni Damian ang tunay na resulta. At sa pagbabalik ng katotohanan, kasabay na rin ang pagbabalik ng apoy sa kaniyang mga mata. Apoy na handang lumaban para sa anak na matagal niyang hindi nakilala. Sa loob ng kanyang opisina ay muling binitawan ni Damian ang pangako sa sarili habang mahigpit na hawak ang papel ng DNA test. Callie anak, hahanapin kita. Kahit saan man kayo nagtago ni mama mo, hindi ko nahahayaang mawala pa kayo sa buhay ko. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Damian ng takot. Takot na baka huli na ang lahat. Isang linggo na ang nakalipas mula nang huling makita ni Damian sina Althea at Callie. Sa una, naniniwala siyang umuwi lang sila sa probinsya. Pero nang wala ng isang kamag-anak ang makapagsabi kung nasaan sila, nagsimula na siyang kabahan. Vincent, siguraduhin mong walang detalyeng palalampasin. Gumamit ka ng private investigators kung kinakailangan. Mariin niyang utos habang nakatayo sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina. Yes sir. Tugon naman ng kanyang assistant. Halatang nag-aalala rin. Pero
Kakaiba, sir. Parang sinadyang burahin ang lahat ng bakas nila. Walang record ng flight. Bus ticket. Kahit sa CCTV sa terminal. Blanco. Napakunot ang noon ni Damian. Hindi yan normal. May nagplano nito. Samantala, sa isang abandonadong villa sa labas ng Maynila, nakatali naman si Althea sa isang upuan habang mahigpit na yakap si Callie. Ma, uwi na tayo. Mahinang iyak ng bata. Huwag kang matakot, anak. Andito si Mama. Pilit na pinapalakas ni Althea ang loob ng anak kahit siya mismo ay nanginginig. Bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang lalaki na nakaitim. Halatang mga tauhan ng sindikato. At sa hulihan nila, lumitaw ang isang pamilyar na babae. Si Vanessa. Nagulat si Althea. Ikaw ang may pakana nito. Ngumisi si Vanessa. Malamig at mapanira. Oo, Althea. Hindi ba't ikaw ang palaging sagapal? Sa kumpanya, sa buhay ni Damian, pati na rin sa posisyon ko. Pero ngayon, makikita mo na kung sino ang mas matalino sa ating dalawa. Masyado kang desperada, Vanessa. Mariing sagot ni Althea. Pati bata, idadamay mo? Bata? Hindi mo naiintindihan, Althea. Hindi lamang simpleng bata ang hawak ko. Siya ang tanging kahinaan ni Damian Ilustre. Napakapit lalo si Callie sa ina, nangingilid ang luha. Balik sa opisina ay tumunog ang telepono ni Damian. Pagbukas niya, isang boses na malamig at hindi pamilyar ang narinig. Mr. Ilustre, nasa amin ang mag-ina. Kung gusto mong makita ang ligtas sila, ibigay mo ang shares ng kumpanya. Buong 30% stake. May 2 araw ka. Nanlamig si Damian. Kung may mangyari, kahit isang gasgas sa kanila, sisiguraduhin kong lahat kayo mawawala sa mundong to. Aniya sa mababang tinig. Puno ng banta. Narinig niyang nagtawanan ang mga nasa kabilang linya bago ito putulin. Mabilis siyang tumingin kay Vincent. Track that call. Kahit saan galing. Yes sir, agad po. Ngunit bago pa man makuha ang lokasyon, isang sulat na nakalagay sa sobre ang dumating sa kanyang mesa. Walang naghatid, tila ba bigla na lang lumitaw. Binasa niya ito. Kung mahalaga sa inyo ang mag-ina, pumunta ka mag-isa. Huwag kang magsama ng pulis o mga tao mo. Alam namin kayang-kaya mo, Damian. 2 araw. Sa villa, muling lumapit si Vanessa kay Althea. Alam mo ba kung bakit kita kinamumuhian? Kasi, ikaw lang ang babaeng pinansin niya ng higit pa sa akin. Lahat ng effort ko, lahat ng taon ko sa kumpanya, wala pang halaga. Pero dumating ka lang, may anak ka pa? Bigla na lang ikaw ang sentro ng mundo niya? Hindi na nakatiis si Althea. Kaya mo ba ito ginagawa? Para lang sa selos at inggit? Hindi mo ba alam? Sinisira mo ang buhay ng isang bata. Natigilan si Vanessa saglit, pero agad niyang itinago ang emosyon. Hindi ko kailangang makinig sa sermon mo. Ang mahalaga, makukuha ko ang gusto ko. Sa opisina, hindi naman mapakali si Damian. Ang mga mata niya ay pulang-pula sa puyat at galit. Sir, sabi ni Vincent. Matapos ang ilang oras sa paghahanap na chase na namin ng tawag. Malapit sa isang lumang villa sa labas ng Maynila. Abandonado raw iyon ng matagal na. Humigpit ang kamao ni Damian. So, doon nga nila dinala sina Althea at Callie. Pero sir, delikado. Kung pupunta kayo. Wala akong pakialam. Putol naman ni Damian. Kung kailangan kong harapin ang lahat ng kalaban ko, gagawin ko. Hindi ko nahahayaang mawala ulit ang anak ko. Handa akong ibigay lahat, pati ang buhay ko. Sa villa, habang nakapikit si Callie, mahina siyang bumulong. Ma, darating si Papa Damian, hindi ba? Napakagatlabi si Althea. Oo anak, darating siya. Hindi tayo pababayaan ng papa mo.
At sa mga salitang yon, nagsimula nang umikot ang mga kamay ng orasan, papalapit sa araw ng paghaharap. Isang labang hindi lamang tungkol sa shares, kundi para sa pamilya, kapangyarihan at katotohanan. Hindi mapakali si Damian matapos ang tawag at ang banta. Ang buong gabi halos hindi siya maupo. Ang opisina na dati puno ng papel, ngayon ay naging command center. Mga mapa ng Maynila, satellite images at listahan ng posibleng hideouts. Sir, confirm na galing sa abandonadong villa ang tawag. Ulat ni Vincent. Nakatutok sa laptop. Pero hindi tayo sigurado kung nandun pa sila. Baka nilipat na. Tumayo si Damian. Mahigpit ang kamao. Hindi ko hahayaang mawala sila. Kung kailangan ko ng buong resources ng kumpanya, gagamitin ko. Hindi na ako CEO ngayon, Vincent. Ama ako. At ipaglalaban ko ang pamilya ko. Kinabukasan, dumating sa private hangar ang isang convoy ng itim na SUVs. Bumaba ang mga armadong bodyguards. Lahat nakasuot ng tactical gear. Sa gitna nila ay si Damian nakasuot ng simpleng dark jacket. Pero ang aura niya ay parang general sa isang misyon. Sir, ready na pong helicopter. Sabi ng isa sa mga chief security niya. Umakyat si Damian sa helicopter. Tumingin sa ibaba habang umaangat ito. Kita niya ang buong lungsod. Ang mga ilaw na parang bituin. Pero ang isip niya, iisa lang iniikot. Althea, Callie, hintayin ninyo ako. Habang nasa himpapawid, tumawag ang isang tauhan mula sa lupa. Sir, may sighting sa villa. May ilang armadong tao na nagbabantay. Malakas ang seguridad. Good. Malamig na tugon ni Damian. Ibig sabihin nandyan sila. Sa tabi niya, hindi mapigilan ni Vincent ang magkomento. Sir, ito na ang pinakadelikadong gagawin ninyo. Hindi ito simpleng business deal. Kung madapa tayo, buhay nila ang kapalit. Tumingin si Damian kay Vincent ng seryoso. But I'd rather die fighting than sit in this office pretending to be powerful. Ano ang silbi ng pera, ng shares, at lahat ng ito kung mawawala ang anak ko? Tumahimik si Vincent, halatang dama ang bigat ng salita ng boss. Sa kabilang banda, sa loob ng villa, nanghina naman si Althea habang yakap-yakap si Callie. Halos wala na siyang pag-asa, pero pilit siyang lumalaban. Ma, darating po ba talaga si Papa? Tanong ng bata. Halos bulong. Darating siya, anak. Sagot ni Althea kahit nangingilid ang luha. Si Papa mo hindi susuko. Kahit gaano kalayo. Hahanapin niya tayo. Niyakap ni Callie ang kwentas na nasa leeg niya. Tila kumukuha ng lakas doon. Samantala, pumasok naman si Vanessa sa silid, dala ang ilang tauhan. Handa na ba kayo? Kung hindi, sumunod si Damian sa oras. Tapos na ang laro. Vanessa, bakit mo ba ginagawa to? Singal ni Althea, desperado. Hindi ba sapat ang lahat ng meron ka? Bakit pati bata idadamay mo? Ngumisi si Vanessa. Dahil lahat ng meron ako ay dahil sa kanya. At lahat din ng pagkakawala ko ay dahil sa inyo. Gusto ko makita siya nakaluhod. Walang magawa. At sisihin ang sarili niya. Bandang hating gabi, muling lumapag ang helicopter sa isang private estate na malapit sa villa. Naghihintay na roon ang isang batalyon ng mga tauhan ni Damian. Lahat handa sa operasyon. Tumayo si Damian sa gitna nila, hawak ang mapa ng villa. Makinig kayong lahat. Hindi ito simpleng trabaho. Ang buhay ng pamilya ko ang nakataya. Wala kayong ibang iisipin kundi ang kaligtasan nila. Kung may haharang, alisin ninyo. Pero si Althea at Callie, walang galas na dapat abutin. Naiintindihan ba? Sabay-sabay silang sumagot. Yes, sir. Napatango si Damian. Good. Then let's move. Sa mga sumunod na oras, naging parang pelikula ang dalaw nila. May reconnaissance team,
na pumasok sa paligid ng villa. May drone na lumilipad para i-monitor ang mga bantay at may sniper team na nakaabang para sa cover. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Damian ay hindi lang nakaupo at nag-uutos. Nasa harapan siya, naka-armored vest, may communication earpiece at hawak ang baril. Hindi na siya ang malamig na CEO na kilala ng lahat. Siya na ngayon ang isang desperadong ama, handang makipagsabayan para sa pinakamahalaga sa kanya at sa kanyang puso, nag-aalab ang isang panata. Walang makakapigil. Hindi ko hahayaang mawala ulit ang pamilya ko. Madilim ang paligid ng villa. Tanging mga ilaw mula sa mga gwardyang nagroronda ang nagbibigay liwanag. Nakaabang si Damian at ang kanyang mga tauhan sa gilid ng bakod, handang sumugod. Sir, 3 sa East Wing, 2 sa main gate. Confirm na nasa loob si Ma'am Althea at Callie. Bulong ng isa sa mga bodyguard habang nakatutok sa night vision scope. Tumango naman si Damian. Neutralize them silently. Walang ingay. Sa isang iglap, kumilos ang kanyang mga tauhan. Isang bantay ang nahulog ng walang tunog. Isa pang gwardya ang hinila sa dilim. Isang mabilis, malinis na operasyon, parang shadow na gumagalaw. Pagpasok sa loob ng villa, narinig agad ni Damian ang mahinang tinig ng isang bata. Mama, gusto ko nung umuwi. Halos mabasag ang puso niya. Callie, sinundan niya ang pinagmula ng boses hanggang sa makarating siya sa isang kwarto. Pero bago pa siya makalapit, biglang lumabas si Vanessa. May hawak na baril. Nakatutok ito kay Althea na nakatali. Stop right there, Damian. Sigaw niya at nanginginig ang kamay. Isang hakbang pa. Tapos na ang lahat. Nagtaas ng kamay si Damian. Hindi para sumuko, kundi para ipakita na handa siyang makipag-usap kay Vanessa. Vanessa, huwag mong gagawin to. Hindi mo kailangang saktan sila. Kung ako ang kailangan mo, ako na lang. Pakawalan mo sila. Umiling si Vanessa, umiiyak pero puno ng galit. Hindi mo naiintindihan. Ako ang dapat na nasa tabi mo. Ako ang nag-alaga ng lahat ng negosyo mo. Pero sa isang gabi lang, isang babae lang at isang bata, tinalo nila lahat ng taon ko. Vanessa, tama na. Pakiusap naman ni Althea, nanginginig din ng tinig. Wala kang mapapala sa ganito. Pero sa gitna ng tensyon, biglang tumakbo si Callie sa gilid. Kahit tigil ng tali sa paa, Mama! Papa Damian! Para bang tumigil ang oras, tumalon si Damian, inabot ang bata, at sa parehong sandali, pumutok ang baril. Tumama ang bala sa dingding. Ilang pulgada lang ang layo mula sa kanila. Nagkagulo. Dumagsa ang mga tauhan ni Damian. Mabilis na nadisarmahan si Vanessa at naaresto ng security team. Niyakap ni Damian si Callie ng mahigpit. Halos ayaw ng pakawalan. Are you okay? Bulong niya at nanginginig ang tinig. At doon, nang may luha pa sa mata, mahigpit siyang niyakap ni Callie. Papa Damian. Parang may kumalas na mabigat na pader sa puso ng CEO. Lahat ng pagdududa, lahat ng takot, naglaho sa tawag na iyon. Ngayon, malinaw na sa kanya. Ito ang anak niya. Lumapit si Althea, luhaan din. Damian. Humarap siya rito at hawak pa rin si Callie. Wala na makakakuha sa inyo mula sa akin. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit to. Hindi na. Sa gitna ng kaguluhan, sa pag-iyak ng bata at sa pagbagsak ng mga tauhan ng kalaban, isang bagay ang naging tiyak. Nagsimula ng bagong laban ni Damian, hindi bilang CEO kundi bilang ama at asawa sa puso. Maagang gumising si Damian kinabukasan matapos ang rescue. Hindi pa man natutuyo ang sugat sa kanyang braso at ang kirot ng nangyari kagabi, malinaw sa isip niya. Tapos na ang mga kasinungalingan. Panahon na para ilabas ang katotohanan sa harap ng lahat. Si Vanessa ay nakaposas,
nakaupo sa interrogation room ng kanilang kumpanya. Malamlam ang mga mata. Wala nang dating tikas ng babaeng nakatayo bilang kanang kamay niya. Vanessa, malamig na wika ni Damian habang nakatayo sa likod ng salamin. Pinagmamasdan ng pagtatanong ng mga pulis. Ginawa mo lahat ng to dahil sa galit at inggit. Sir, she already confessed everything. Sabat naman ni Vincent. Hawak ang mga dokumentong nakuha nila. Pinalitan niya ang unang DNA result. Siya din na nakipag-ugnayan sa karibal na kumpanya. Ginamit nila si Ma'am Althea at Kali para mapwersa ka. Napaiwas ang tingin na Damian. Mariin ang pagkakahawak sa kanyang kamao. Hindi lamang negosyo ang tinira, pati pamilya niya. Ilang araw lang ang lumipas ipinatawag ang emergency board meeting. Malaking issue ang pagkakabunyag sa eskandalo, kaya't kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Puno ng conference room ang mga direktor, investors at ilang press na pinayagang makapasok. Tahimik ang lahat nang dumating si Damian. Naka-dark suit, hawak ang folder ng ebidensya. Nasa gilid ng silid sina Althea at Kali. Parehong kabado, pinili nilang humarap din kahit mahirap. Dahil alam nilang oras na para ipaglaban ang katotohanan. Tumayo si Damian sa gitna. Magandang araw. Narito ako ngayon hindi lang bilang CEO, kundi bilang isang tao na minsan ang nagkamali. Ngunit ngayong araw, wala nang pagtatago. Kailangan ninyong marinig ang buong katotohanan. May mga bulungan. Isa sa mga board members ang nagtaas ng kamay. Damian, totoo bang may anak kang tinatago? At may kinalaman ba siya sa kinidnap na babae? Diretso ang tingin niya. Walang bakas ng takot. Oo, si Kali. Siya ang anak ko. At si Althea, ang babaeng kasama niya. Ay hindi ba naging bahagi ng buhay ko noon? Siya ang nagdala ng pinakamatibay na alaala na hindi ko nakalimutan. Hinanap niya ang kamay ni Kali at marahang pinatayo ang bata. 7 taon na ang nakakaraan. Patuloy niya. Isang aksidente ang munti nang kumitil sa akin. At isang gabi nakilala ko ang isang babae na hindi ko na muling nakita. Ang gabing iyon ang dahilan kung bakit merong Kali ngayon. Hindi ko kaagad nalaman. Pero nang malaman ko, handa akong panindigan. Nagpakita siya ng ebidensya. Ang tunay na DNA result na hawak ni Vincent. Ito ang katotohanan. Si Vanessa ang nagmanipula ng resulta para magmukhang negatibo. Ginawa niya ito para siraan ang relasyon namin at para makuha ang kontrol sa kumpanya. Nagalit ang ilang board members, habang ang iba naman ay halatang nagulat. Kung gayon, sabi ng pinakamatandang direktor, niloko tayo ni Vanessa? Tumango si Damian. Oo, at hindi ko hahayaang madamay pa ang kumpanyang ito sa personal niyang ambisyon. Nasa kulungan na siya ngayon at haharap sa korte. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Sa mas mababang boses ngunit puno ng bigat. Kung may pananagutan ako, iyon ang hindi ko agad nalaman na may anak ako. Pero ngayong malinaw na, hindi na ako magtatago. Hindi lamang ako CEO. Isa rin akong ama. At ito, sabay turo niya kina Althea at Kali, ang aking tunay na pamilya. Sandaling katahimikan ang bumalot sa silid, may ilan na tila hindi pa matanggap. Ngunit mas maraming napahanga sa tapang ng kaniyang pagkatao. Lumapit ang isa sa mga board member. Damian, hindi madaling gawin ang inamin mo. Pero kung totoo ang lahat ng ebidensya, wala kaming dahilan para hindi ka suportahan. Sumang-ayon naman ang karamihan. We stand with you. Dagdag pa ng isa. Napaluha si Althea. Hawak ang kamay ni Kali. Ramdam niya ang bigat na nagtanggal sa balikat ni Damian. Sa unang pagkakataon, hindi na sila itinatago. Pinipili na sila. Hayagan sa harap ng lahat. Paglabas sila ng silid, sinalubong sila ng media. Nagpaabot ng maikling pahayag si Damian. Lahat ng tao ay may nakaraan.
Pero ngayon, malinaw na sa akin kung sino ang dapat kong unahin. Si Althea at Callie ang pamilya ko. At wala nang makakabago niyan. Habang naglalakad sila palabas ng gusali, kumapit si Callie sa kamay ng ama. Papa Damian, proud ako sa'yo. Napangiti naman siya kahit may luha sa gilid ng mata. Hindi na ako matatakot, anak. Lahat ng laban, haharapin ko. Kasama kayo. At sa sandaling iyon, alam nilang nagsimula ng panibagong yugto. Hindi ng pagtatago, kundi ng pagharap sa katotohanan. Tahimik ang buong gabi matapos ang pagharap sa board. Habang natutulog si Callie sa kabilang kwarto ng penthouse, naiwan sina Damian at Althea sa sala. Sa labas makikita ang mga ilaw ng syudad. Tila ba sumasabay sa tibok ng pusong matagal nang naghihintay. Hawak ni Damian ang isang basong tubig. Nanginginig ang kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa dami ng emosyong matagal niyang pinipigilan. Althea, mahina niyang simula. Parang hirap lumabas ang bawat salita. Maraming beses ko nang sinubukang ipaliwanag ang sarili ko. Pero palagi ako nauubusan ng lakas kapag kaharap ka. Napayo ko si Althea, hawak ang sariling palad. Damian, hindi ko naman hinihingi na ipaglaban mo kami noon. Ang gusto ko lang naman na maprotektahan si Callie. Wala akong galit, pero nasaktan ako. Lumapit si Damian, inilapag ang baso sa mesa at marahan niyang hinawakan ang kamay ng babae. Ramdam ni Althea ang init ng kanyang palad. Parang noon lamang siya humawak muli ng ganoong katotoo. 7 taon kitang hinanap. Garalgal ang boses ni Damian. 7 taon akong hungkag. Ang kwentas lang, ang hawak ko. Pero walang pinakamahalagang alaala. Ikaw. At nang malaman kong may anak tayo, mas lalo ako nakaramdam ng pagkukulang. Hayaan mong buuin ko kayo ngayon. Hindi lang bilang ama ni Callie, kundi bilang lalaking minsan mong minahal. Tumulo ang luha ni Althea. Hindi niya inaasahang maririnig pa ang mga salitang yon. Damian, hindi madali para sa akin ang lahat ng ito. Pero nakita ko kung paano ka lumaban para sa amin at kung paano ka pinili ni Callie. Siguro, panahon na rin para patawarin kita. Hindi na nakapagsalita si Damian. Mahigpit niyang niyakap si Althea. Parang ayaw ng pakawalan. Sa unang pagkakataon, matapos ang 7 taon, naramdaman niyang kompleto na ulit siya. At sa sandaling iyon, dumungaw si Callie mula sa pinto ng kwarto. Hawak ang kanyang teddy bear. Mama, Papa, nagkatinginan naman sila Althea at Damian, sabay nang umiti. Halika rito anak, tawag ni Damian. Tumakbo si Callie papunta sa kanya at yumakap ng mahigpit. Sa ilalim ng liwanag ng syudad, 3 silang magkayakap. Isang buo, isang pamilya na muling nagtagpo. Simula ngayon, bulong ni Damian habang hinahaplos ang buhok ng anak. Hindi na kita pakakawalan. Hindi na ako mawawala sa inyo. At doon, nagsimula ang tunay na panunumbalik. Hindi lang ng pagmamahalan, kundi ng pamilya na minsan ang nagkawatak-watak. Ngunit ngayon ay buo na. Malaking araw ang nakatakda para sa Illustre Group. Ang buong grand ballroom ng isang 5-star hotel ay napuno ng mga investors, board members at empleyado. May mga kamera rin mula sa media. Lahat ay nakatutok kay Damian Illustre, ang malamig na CEO na ngayon may kakaibang ningning sa mga mata. Hindi alam ng karamihan, hindi lamang tungkol sa negosyong okasyong ito. Para kay Damian, ito ang magiging pinakamahalagang anunsyo ng kanyang buhay. Nasa gilid ng entablado si Althea. Simple ngunit elegante sa suot na cream-colored dress. Hawak niyang kamay ni Callie, na naka-white gown naman na parang maliit na prinsesa. Kinakabahan siya. Hindi dahil sa dami ng tao, kundi dahil ramdam niyang may gagawin pa si Damian na hindi niya inaasahan. Nang matapos ang opisyal na programa, humakbang si Damian sa gitna ng stage. Ang kanyang tinig,
Matatag ngunit may kakaibang lambing. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Mga kasama, partners at kaibigan. Matagal na akong kilala bilang isang CEO na inuunang negosyo higit sa lahat. Pero ngayong gabi, nais kong ipakilala ang tunay na kayamanan ng buhay ko. Sabay niyang itinuro sina Althea at Callie. Napalingon ang lahat, nagbulungan, at may ilan pang nagulat. Dahan-dahan niyang inilalayan ng mag-ina papunta sa entablado. Kitang-kita naman ang pagtataka ni Althea. Damian? Anong ginagawa mo? Bulong niya habang hawak pa rin si Callie. Ngumiti lamang si Damian tsaka lumuhod sa harap ng lahat. Hawak ang isang maliit na kahon ng buksan ni ito, kumislap ang isang eleganteng singsing. Huminga siya ng malalim at diretsong tumingin kay Althea. Pakakasalan mo ba ako? Hindi bilang CEO. Hindi bilang Damian Ilustre na kilala ng lahat. Kundi bilang lalaking minahal mo noon. At bilang ama ng anak natin ngayon. Napatakip ng bibig si Althea. Dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa kaba kundi sa matinding saya. Sa dami ng pinagdaanan nila. Mga lihim, mga pagdududa, at panganib. Narito sila ngayon. Buo at harap-harapan sa lahat. Oo, Damian. Balong niya na halos hindi na marinig sa lakas ng palakbakan ng mga tao. Oo, pakakasalan kita. Tumili naman si Callie sa gitna ng entablado. Yay! May mama at papa na ako! Tumawa ang lahat, kahit ang mga board members ay napapaluha. Tumayo naman si Damian, mahigpit na niyakap si Althea at Callie. Sa harap ng libo-libong tao, hindi na CEO ang nakikita nila, kundi isang lalaki na kompletong nagbago dahil sa pamilya. Habang yumayakap sila, lumabas mula sa damit ni Callie ang kwentas. Ang parehong kwentas na naging saksi sa simula ng kanilang kwento, 7 taon na ang nakalilipas. Nagniningning ito sa ilalim ng mga ilaw, tila nagpapaalala. Isang kwentas, isang pag-ibig, isang pamilya. At doon nagtapos ang lahat. Hindi sa hiwalay na landas, kundi sa bagong simula. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!